Hi guys, so Carlos nga pala ulit ng unboxing and everything. Sa video na ito, ituturo ko kung paano natin i-config or i-set up yung ating Tenda AC5 na in-unbox natin ng last video natin. So tara, mag-start na tayo. So ayun guys, bago ang lahat, big shoutout muna sa Tenda Philippines Store. Ayan, sila ang naging sponsor ng video natin at sa kanila din galing yung Tenda AC5 na in-unbox natin nung nakaraang video natin. Ayan siya. Okay, so kung nagpaplano kayong bumili ng mga routers guys, Switch Hub, AP, Smart CCTV, ayan, punta lang kayo sa store nila guys, Shopee, Lazada, at saka TikTok. Ayan, so ilalagay ko na lang sa description yung link ng mga store nila. Okay, so proceed na tayo. Ayan, so ang una natin gagawin guys para ma-setup natin yung Tenda AC5 is kukonect tayo sa Wi-Fi ng ating Tenda AC5. Okay, so sa akin nakasaksak na guys at nilagyan ko na rin siya ng internet connection. So hanapin na lang natin yung Tenda natin dito guys. So ito siya guys. Ayan, tapos may 5G din siya guys kasi dual band nga yung router na yun guys. So dito lang tayo kukonect sa 2.4G nya. Ayan, pag kumonect kayo guys, wala na silang hinahanap na password, automatic na siya. Hintayin na lang natin mag-connect. So ayan, connected na siya. And then ita-type lang natin dito guys is 192.168.0.1. Ayan, so ito yung makikita nating parang dashboard niya. Okay, so nakalagay dito as detected your connection type is dynamic IP address. Okay, so dito guys pipili lang kayo kung anong type yung connection nyo, kung static or PPPoE or dynamic. Okay, so kung PPPoE guys, maglalagay kayo ng username and password na galing sa ISP nyo. Pag dynamic naman guys, automatic na siya, yung router na bahala kumuha ng IP address. And then, pag static naman guys, dito, i-manual nyo i-input yung IP address, subnet mask, default gateway ng ISP nyo. Okay? So, sa akin, dynamic lang. Tapos dito guys, sa wireless, dito nyo isi-set yung Wi-Fi name at password nyo. Okay, so akin, lalagyan ko na lang ng admin 12345. Ayan, ito lang yung babaguhin ko. Yung password niya. Kasi example lang naman to guys. Okay. So click natin yung okay. So ayun guys. Madi-disconnect ako dito guys. Kasi pinalitan ko yung password ng Tenda 875170 na SSID. So re-reconnect ako. Ayan. So hindi na ako makakonect. Lagay tayo ng password. Ayan. Makikita nyo may lock na siya. Ito yung nilagay kong password kaganina guys, admin 12345. Click lang natin yung next. Ayan. So connected na ulit tayo guys. Ngayon, punta ulit tayo sa 192.168.0.1. So ayan, nag-pop up agad yung firmware upgrade. So upgrade muna natin kagad guys. So ayun guys, na-disconnect na tayo sa Wi-Fi dahil nag-reboot na yung ating Tenda AC5. So magre-reconnect ulit tayo sa Wi-Fi niya. Ayan. Okay, ito siya, may lumabas na 2. So ayun guys, connected na tayo. Okay, so type ulit natin 2.168.0.1. So ayun guys, may lumabas na note. So, kailangan natin palitan yung password ng ating admin para for security reason. Okay. So, yung ilalagay natin dito guys na password is yung bago na. Okay. Kasi nga, di ba wala siyang nire-required na password pagka setup natin. Okay. So, nalagyan ko na siya ng bago. Ayan siya. Ayan na lang ulit lagay natin. Tapos, click lang natin yung okay. Ayan. Saving. So, ayun. Okay na siya guys.
Ayan, reconnect ulit tayo sa admin niya. Type lang natin yung password na nilagay natin. Oops. So, ayan, nagkamali tayo ng password kaganina. So, ayan guys, ito yung lumabas sa admin natin pagka login natin. Ayan. So, dito guys, online device. Dito nyo makikita yung connected na device sa router nyo. Ayan, dito naman sa internet connection status guys, dito nyo makikita kung connected yung router nyo sa internet tsaka sa computer or CP nyo. Okay? So, yung IP address natin kaganina guys is, ayan, dahil dynamic yung pinili natin guys, so yung server ko na yung bahala magbigay ng IP sa kanya. Okay? Tapos, yung firmware version natin, ayan, ito yung latest kasi nga in-update natin. Tapos, multi nakalagay guys kasi nga multi-language to. Ayan. So, ngayon sa internet settings, ayan, ito yung sinetup natin na dynamic IP address. Okay, so sa operating mode guys, dito kayo magpapalit kung gusto nyong gamiting repeater yung router natin na Tenda AC5 or kung gusto nyong gawing AP or WISP. Okay, so dito guys, itong dalawang to guys, yung universal repeater tsaka AP, gagawan din natin ng separate video yan, so abangan nyo na lang. Okay, so dito guys sa wireless settings, ayan, dito tayo magpapalit ng Wi-Fi name. Ayan. Dalawa to guys ha. Isang 2.4 tsaka 5G. Pero pwede nyong iset up to guys ng ano na siya. Isang SSID na lang para hindi nakakalito. So ito i-enable nyo lang guys para mag-merge siya. So pag binasa nyo yung function nya guys, with this function enable, the router has the same SSID both 2.4 and 5G bands and ensure that the Wi-Fi devices are automatically connected to the stronger signals. And so, ibig sabihin guys, pag naka-enable to guys, ayan, di ba mapapansin nyo, isa na lang yung SSID na gamit natin. Ayan, so kung ano yung mas malakas na signal or prepared ng device nyo, kunyari, latest yung cellphone nyo, S24 kunyari. So, ang pipiliin niya is 5G kasi nga, mas malakas yung bato ng internet ng 5G. Okay, so pero pag ano naman guys, pagka lumayo ka sa router nyo guys, automatic magsiswitch siya ng 2.4. Okay, bakit siya magsiswitch ng 2.4? Kasi guys, yung 5G guys, maliit lang yung range niya. Hindi tulad sa 2.4 guys, malawak yung range nito guys. Okay, so ngayon guys, yun lang naman ang prepared band na function ni Tenda AC5. Okay, so kung papalitan nyo ng Wi-Fi name, ayan, dito lang din guys, makikita nyo naman Wi-Fi name, tapos password. Kung gusto nyong tanggalin yung password, inan nyo lang. Okay, pero kung gusto nyo may password, ito, piliin nyo yung WPA. Ayan, so sa akin guys, hindi ko na siya babaguhin kasi madidisconnect ulit tayo kung sakaling babaguhin natin siya. So, dito sa guest network guys, kung gusto nyong ipa-connect yung mga guests nyo, kunyari may bisita kayo, i-enable nyo lang siya, tapos, ayan, automatic gagawa siya ng separate na SSID. Ayan, tapos yung validity niya, pwede nyong iset. Kunyari, connected siya hanggang 4 hours lang. So, dito nyo siya iset. Okay? Tapos yung, ano niya, yung bandwidth limit niya. Kunyari, kung gusto nyo 1 Mbps lang yung makonsume ng client, makonsume ng bisita nyo. So, ilalagay nyo lang is 1. Ayan. Tapos, click nyo lang yung okay. Dito naman guys sa password, kahit hindi na kayo maglagay dito guys. Kasi automatic na yan. Lahat ng bisita nyo, dito na sila ko-connect kung sakali. Okay, pero pwede nyo lagyan para ibibigay nyo na lang din sa bisita nyo yung password kung sakali. Okay, so sa Wi-Fi signal strength naman guys, default niya is puro high. Wala na tayong gagalawin dyan. Dito naman sa wireless parameter guys, depende sa inyo guys kung gusto nyo gawing 6, yan, 1, yung 2.4 kasi ito yung channel na hindi nag-overlap. Okay, tsaka 11. Ayan, so sa akin auto lang. Itong wireless bandwidth guys, kahit wag nyo nang galawin yan. Sa 5G guys, wag nyo na rin gagalawin yan. Automatic na din yan. Sa beamforming guys, automatic. Naka-enable na siya.
Okay, so ano ba yung beamforming? Search natin sa Google. Ayan, beamforming is a technique used to improve the signal to noise ratio of received signals to eliminate undesirable interface sources. So, maganda rin to guys, pampalakas din to ng signal, kaya pala siya naka-enable lang. Okay, so WPS, pwede natin tong i-disable lang kasi di naman to nagagamit. Ayan, so hindi ko na siya i-save para hindi tayo madisi sa wifi. Ayan guys, so dito sa bandwidth control guys, dito kayo magsiset ng limit sa mga client or connected user nyo. Okay, so no limit nakalagay dito guys kasi ibig sabihin unlimited yung internet speed natin. Ayan, so kung gusto nyo naman mag-setup ng limit per client or user nyo, click nyo lang to. Then select lang kayo dito guys ng preferred na speed nyo. Ayan, dito naman guys sa manual, pwede kayo yung maglagay kung sakali. Ayan. So, i-convert nyo na lang yung Mbps to kbps kung sakali. Ayan, so parental controls, dito naman guys yung setup kung sakaling bigyan nyo ng limit yung mga client or user nyo na connected dito sa router na to guys. Kunyari itong desktop ko, enable nyo lang to manage. Ayan, tapos dito nyo isa-set kung ilang oras ako connected or araw. Ayan, so web restriction, pwede naman to disable or permit. Pag permit guys, ilalagay nyo yung ina-allow nyo na website, kunyari google.com. Pag only forbid naman guys, ibig sabihin yung mga black website, kunyari mga porn site. And so pag disable, wala siyang limit or wala siyang iba-block. Okay, sleeping mode, ito naman yung sa LED ng ating router. Ayan, hayaan nyo lang to guys. Sa schedule naman guys, ganun din, parang parental controls din siya. Pag in-enable nyo, automatic mamamatay yung wifi sa gusto nyong oras. Tapos mag-on din siya sa gusto nyong oras kung sakali. Okay, so advance, di na natin tatakal to guys kasi medyo na to. Hindi naman to masyadong ginagamit. So, ito lang itatakal natin yung mga madalas na ginagamit natin. Okay, so VPN, wala na rin yan. IPv6, hindi na rin yan. So, dito na tayo sa admin. Ayan, ito yung kaganina guys, yung old password natin, yung nilagay natin, kung gusto nating mag-change password. Ayan, so sa one parameters, wala na rin tayong gagawin dyan guys. Ayan, sa one speed, auto negotiation, LAN parameters, wala na rin tayong gagalawin dyan guys. Dito guys, kung gusto nyong i-remote yung router guys, i-enable lang natin to. So, mag-proceed na tayo dito guys sa date and time. Ayan, wala na tayong babaguhin dito guys. Tapos, device management guys. Kung gusto nyo i-reboot or i-reset yung router nyo guys. Tapos, backup and restore ng config. Tapos, yung system log. Tapos, yung online upgrade, tsaka local. So, ayun guys. Yun lang naman yung config ng ating Tenda AC5. Ayan. Yung config na to guys, ang tawag dito guys is yung router mode lang siya. Okay, so ayan. Ang next na video na gagawin natin guys is AP or Universal Repeater. So may ibang configuration din to guys, pero hindi to nagkakalayo sa ganito. So ayun guys, kung nagustuhan nyo or nakatulong sa inyo yung video natin, paki-like na lang po. At kung may katanungan po kayo, comment down below na lang. Re-replyan ko po kayo agad kung sakaling mabasa ko siya. Ayan, so kung hindi pa kayo nakapag-subscribe din sa aming YouTube channel, Unboxing and Everything, subscribe na.